Viral nga ngayon ang kaawa-awang kwento ng isa nating kababayang OFW sa Saudi Arabia na si Joseph. Ang Pinoy kasi ay pinaslang ng babae na kanyang piniling inibig at pinagkatiwalaan. Nakakalungkot man isipin pero sa kwento ni Joseph, nagkatotoo ang kasabihang, "Too much love will kill you." Tubong Victoria Tarlac ang lalaki na si Joseph John Gakusan, 27 years old. Si Joseph ay binata at meron siyang 4 na mga kapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Elisa at Juanito Gakusan. Mataas nga ang pangarap ni Joseph para sa kanyang pamilya, kaya naman nagdesisyon ang lalaki na ibang bansa dahil mas malaki ang kita nga sa abroad. Masakit man para sa mga magulang ni Joseph ang desisyon ng kanilang anak, sa huli ay pumayag pa din sila sa pag-alis ni Joseph. Nangako pa nga si Joseph sa kanyang ina na hindi siya mag-aasawa hanggat hindi niya nabibigyan ng sariling bahay ang kanyang nanay. Ayaw kasi ni Joseph na palipat-lipat ang kanyang pamilya ng tinitirhan. Bit-bit nga ni Joseph ang mithiin para sa kanilang pamilya na umalis papunta sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa Saudi, nagtrabaho bilang bartender sa isang coffee shop si Joseph. Nung una, nahirapan nga si Joseph sa bago niyang environment. Pero kalaunan nakapag-adjust din ang Pinoy at naging maayos naman ang lagay niya sa Saudi Arabia. Tuwing day off niya kapag linggo, halos buong araw nakausap ni Joseph ang kanyang mga magulang. Palaging pinapaalalahanan ng OFW ang kanyang ina sa pag-inom nito ng gamot. Madalas ding ikwento ni Joseph sa kanyang nanay at tatay ang tungkol sa kanyang trabaho at ang mga tao na kanyang nakakasalamuha. Habang nasa abroad, isang babae nga ang nakilala ni Joseph. Ang babae ay kinilalang si Mary Joy Cabubas, isang Pinay din at kapwa niya OFW. Si Mary Joy ay nagtatrabaho bilang domestic helper sa Jeddah. Kalaunan, naging magkaibigan nga sina Joseph at Mary Joy. Mas naging malapit nga sina Joseph at Mary Joy sa isa't isa hanggang sa nagkaroon na sila ng relasyon. At nang umuwi nga saglit si Joseph sa Pilipinas para magbakasyon, nakwento niya sa kanyang tatay ang tungkol kay Mary Joy. Naging friends naman sa Facebook sina Mary Joy at ang tatay ni Joseph. Nung una, masaya naman ang relasyon ng dalawang OFW. Pero kalaunan ang kanilang pagmamahalan ay napalitan ng sigawan at alitan. Mas nagpalala pa sa gulo ng relasyon na magkasintahan nang nalaman ni Joseph na may asawa at anak na pala si Mary Joy. Sinabi naman ng Pinay kay Joseph na tapos na nga ang kanilang relasyon ng kanyang mister at nag-uusap na lamang sila dahil sa kanilang mga anak. Pinalagpas naman ito ni Joseph at ipinagpatuloy pa din ang pakikipagrelasyon kay Mary Joy. Subalit kalaunan nakarating kay Joseph ang impormasyon na kinakausap pa din ng kanyang kasintahang si Mary Joy ang kanyang asawa. Mas nagalit din si Joseph dahil hindi naman tungkol sa anak ang pinag-uusapan ni na Mary Joy at ng dati nitong asawa. Kaya naman dito na nagdesisyon si Joseph na hiwalayan si Mary Joy. Hindi nagtagal, nalaman din ng mga magulang ng lalaki ang hiwalayan nito sa kanyang kasintahang domestic helper. Git nga ni Joseph sa kanyang mga magulang, ayaw na niya kay Mary Joy dahil tila pinagsasabay ng babae si Joseph at ang asawa niya. Kalaunan, nalaman na din ng mga magulang ni Joseph na may nililigawan palang bagong babae ang kanilang anak na nakatira din sa Tarlac. At December 31, 2025, besperas nga ng bagong taon, nang tumawag si Joseph sa kanyang pamilya para kamustahin ang paghahanda ng mga ito sa bagong taon. Sinabi naman ni Elisa sa kanyang anak na kapag tapos na ang kanilang paghahanda, magpapadala siya ng mga larawan sa kanyang anak. Masayang-masaya nga ang pamilya Gakusan dahil nakausap nila si Joseph at naniniwala silang mas magiging maganda ang pasok ng bagong taon para sa kanilang pamilya. Subalit walang mag-aakala na ang saya na hinahangad nila para sa bagong taon ay mapapalitan ng labis na galit, lungkot at bighati. January 2, 2026 ng madaling araw, nang natanggap ni Juanito ang balita na kailanman ay hindi niya inaakalang matatanggap. Ang ex-girlfriend kasi ni Joseph na si Mary Joy ay nag-chat kay Juanito at sinabing patay na ang kanyang anak na si Joseph. Ayon pa kay Mary Joy,
Tila kinuha daw ni Joseph ang sarili nitong buhay sa pamamagitan ng kutsilyo. Halos matulala na nga lamang si Joseph nang mabasa ang mga sinabi ni Mary Joy. Nanlumo naman at hindi makapaniwala si Elisa nang nalaman na wala na ang kanyang anak. Iginiit naman ni Juanito sa chat na hindi gagawin ni Joseph ang mga pinagsasasabi ni Mary Joy at walang basihan para gawin iyon ng OFW sa sarili niyang buhay. At para nga kay Juanito, imposibleng mangyari iyon dahil bakit naman magdadala ng patalim si Joseph sa transient kung saan siya nanunuluyan. Ay nga sa chat ni Mary Joy, nagpunta siya sa kwarto ni Joseph at umalis. Pero maya-maya pa, nagulat na lamang umano ang kasambahay nang tawagan siya na may-ari ng transient at sinabing natagpuan nila na wala ng buhay si Joseph. Sinubukan naman na mag-asawa na tawagan o i-chat ang kanilang anak. Pero hindi na nga sumasagot pa si Joseph. Kinabukasan nga, personal lang nagtungo sina Juanito at Elisa sa agency ng kanilang anak. Nagulat din ang agency at walang kaalam-alam sa sinapit ng OFW. Nagsagawa naman ng investigasyon ng agency at dito na nga nila nakumpirma na si Joseph ay pumanaw na. Wala ngang pagsidlan ang lungkot ng pamilya ni Joseph sa biglaang pagkawala ng OFW. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa pinagsasasabi ni Mary Joy tungkol sa dati nitong kasintahang si Joseph. Gulong-gulo nga ang isipan ng mga magulang ni Joseph kaya nagpasya silang humingi ng tulong para mabigyan ng linaw ang lahat. January 21, 2026 nang lumapit na nga sina Elisa at Juanito sa programa ng isang senador upang humingi ng tulong sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ng kanilang anak na si Joseph. Git nga na mag-asawa sa programa, hindi sila naniniwala na kinuha ng kanilang anak ang sarili nitong buhay. Ay nga sa ama at ina ni Joseph, naniniwala silang ang dating kasintahan ni Joseph na si Mary Joy ang pumaslang sa kanilang anak. May kutob daw ang mag-asawa na may kinalaman ang babae sa pagkamatay ng kanilang anak, kaya naman hiling nila ay gawin itong person of interest sa nangyaring insidente. Napag-alaman din na maraming ang mensahe si Joy kay Joseph kung saan pinagbabantaan ng babae ang buhay ng dati niyang kasintahan kung hindi makikipagbalikan si Joseph sa kanya. Ang pinakatumatak umano sa mag-asawa na pagbabanta na sinabi ng kasambahay kay Joseph ay hindi daw papayag ang babae na makinabang ang ibang babae kay Joseph. Tila ba sinasabi nga ni Mary Joy na lahat ng meron si Joseph ay pag-aari niya maging ang pribadong parte nito. Dagdag pa na mag-asawa kay nahinala talaga si Mary Joy dahil paiba-iba ito ng mga salaysay. Napag-alaman din na matapos ang nangyaring krimen, kinausap ng otoridad sa Jeddah si Mary Joy pero hindi na umusad pa ang kaso dahil prinotektahan at tinago ang Pinay ng kanyang amo. Humingi naman ng tulong ang mag-asawa sa senador na mabigyan nga ng hustisya si Joseph. Gusto din nila na maiuwi nga ang labi ng OFW lalo na at ilang linggo na ang lumipas simula lang pumanaw si Joseph. Sana din daw ay makuha ni Juanito at Elisa ang nawawalang cellphone at pitaka ng kanilang anak. Naniniwala silang may ebidensya sa cellphone ni Joseph na maaring makatulong sa investigasyon ng kaso. Sa programa nga ni Senator Raffy Tulfo, nakausap nila ang agency ni Joseph. At ay nga sa agency, base sa kanilang mga nakalap na impormasyon, natagpuan na lamang umano si Joseph sa kwarto nito na may mga dugo. Ayon pa sa agency, base sa hawak nilang dokumento, ang cause of death ni Joseph ay pananaksak. At nagtamo ng mga saksak si Joseph sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi naman umano dinitalye sa dokumento kung paano nagtamo ng mga saksak ang OFW. Wala umanong nakalagay sa dokumento kung meron bang taong responsable sa nangyaring insidente o kung si Joseph mismo ang gumawa nito sa kanyang sarili. Kaya naman tila kataka-taka na kung kinuha nga ni Joseph ang sarili niyang buhay, bakit ito nagtamo ng napakaraming saksak sa iba't ibang parte ng katawan? Tinawagan din ni Senator Raffy Tulfo ang Department of Migrant Workers Secretary na si Hans Leo Kakdak upang obligahin itong tutukan ang kaso ni Joseph. Nangako naman si Secretary Kakdak na personal niyang patitingnan sa labor attaché ang kaso ni Joseph. Dagdag pa ng sekretarya, magtatalaga siya ng appointed lawyer na mas may alam na makipag-ugnayan sa Arab authorities para sa mas detalyadong ulat hinggil sa pangyayari. At February 15, 2026,
nang naglabas na nga ng memorandum ang DMW na kinukumpirmang ang dating kasintahan nga ni Joseph na si Mary Joy ay pumaslang sa OFW si Joseph. Nang araw din na ito, sa wakas ay naiuwi na ang labi ni Joseph sa Pilipinas. Halos maglumpasay nga si Elisa habang sinasalubong ang kanyang anak na si Joseph na wala ng buhay. Masakit nga para sa ginang na sa pagkakataong ito, tanging kahon na lamang ang nayayakap niya imbis na ang kanyang anak. Masakit para sa pamilya ni Joseph na makakasama nga nila muli ang lalaki pero hindi na nila maririnig ang boses o tawa ng OFW. Nangako naman sina Elisa at Juanito kay Joseph na hindi sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang hustisya para sa napakabait at napakasipag nilang anak. Napakasama nga ng loob ni Elisa kay Mary Joy para sa pagpaslang ng babae kay Joseph. At ayon nga kay Elisa, hindi talaga siya boto kay Mary Joy dahil may asawa at anak na ito samantalang binata naman si Joseph. Sinabi nga ng ginang na simula nang hiniwalayan ni Joseph si Mary Joy, may ipinapakalat umano ang babae na masiselang larawan ng kanyang anak. Alam daw ni Elisa na kaya nagkita sina Joseph at Mary Joy bago nangyari ang krimen ay dahil nakiusap ang kanyang anak sa babae na i-delete ang lahat ng ipinapakalat nitong larawan sa social media. Tinawag naman ni Elisa si Mary Joy na obsessed at tila wala na sa sarili dahil sa sobrang kagustuhan umano ng babae na maging kasintahan muli si Joseph. Nabanggit pa ng ginang na may mga gabi na napapanaginipan niya si Joseph at sinasabi umano ng kanyang anak na ayaw pa nitong mamatay. Naikwento naman ni Juanito na mayroong nakapagsabi sa kanila na tulog umano si Joseph nang bigla itong pagsasasaksakin ni Mary Joy. Bigla umanong nagising si Joseph at nakiusap nga kay Mary Joy na itakbo siya sa ospital. At bilang kapalit, hindi daw sasabihin ni Joseph sa mga otoridad ang pananaksak ni Mary Joy sa kanya at papayag din daw ang OFW na makipagbalikan sa babae. Sinabi pa ng tatay ni Joseph, nang nalaman nilang si Mary Joy ang pumaslang kay Joseph, sinat niya ang babae na sumuko na at panagutan sa batas ang kanyang ginawa. Pero imbis na magpakumbaba, pinagbantan pa niya ang buhay ng buong pamilya gakusan. Ayon kay Juanito, nagchat umano ang kasambahay na si Mary Joy sa kanya at nagpapasalamat daw ang Pinay dahil ang amo niya sa Jeddah ay makapangyarihan kaya siya nakatakas matapos siyang interviewin ng mga pulis. Sinabi pa ni Mary Joy sa ama ng biktima na meron daw siyang pinadalang mga sundalo sa bahay ng pamilya Gakusan para bigyan sila ng eleksyon. At March 6, 2026, nang lumutang ang isang lalaki na kinilala lamang bilang alias John. Si John ay isa sa malalapit na kaibigan ni Mary Joy sa Jeddah at ikinuwento sa kanya ni Mary Joy ang buo umanong pangyayari. Ayon kay John, tila planado ni Mary Joy ang lahat dahil nakasuot pa ito ng gloves nang ginawa niya ang krimen para walang maiwang bakas ng kanyang kamay sa kutsilyo na kanyang ginamit sa pagpatay. Matapos umanong saksakin ni Mary Joy si Joseph, sinabi nga ng biktima na babalik na rin na lamang niya ang mga pangyayari at sasabihin sa mga otoridad na disgrasya o aksidente lamang ang nangyari. Kung saan matapos niyang pagsasaksakin si Joseph, inilagay ng suspect na si Mary Joy ang patalim na kanyang ginamit sa kamay ng biktima para pagmukain na kinuha ni Joseph ang kanyang buhay. Pagkatapos, nag-book ng kotse si Elisa at lumabas ng tinitirhan ni Joseph. Habang nagiintay sa kotse, itinapon nga ng suspect ang gloves at ang kanyang panyo sa basurahan. Pag-uwi nga sa bahay ng kanyang amo, naligo na ng husdo si Mary Joy at ipinagpatuloy ang kanyang buhay na tila walang nangyari. Bilang patunay, may mga screenshot nga ng conversation sina Mary Joy at ang witness na si John. Sa chat, inamin nga ni Mary Joy na siya ang pumaslang sa dati niyang kasintahang si Joseph. Maging ang pag-set up sa crime scene ay inamin din ni Mary Joy. Ito ay para nga ilihis ang investigasyon ng mga otoridad. Sinigurado pa ng Pinay na walang fingerprint sa patalim dahil may takip daw ang kanyang kamay. Sa huli, sinabi nga ni Mary Joy na hindi daw niya inakala nakakayanin niyang paslangin si John. At base nga sa pinakabagong balita tungkol sa kasong ito, ang suspect na si Mary Joy ay naaresto na ng mga pulis sa Saudi Arabia. Ang Pinay ay kinasuhan ng kasong murder at kasalukuyang nakakulong. Ayon sa batas ng Saudi Arabia, na kilala lamang bilang Sharia law,
Ang hatol sa kaso niyang pagpatay ay bitay o death penalty. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hatulan ng bitay ang ating kababayang si Mary Joy para sa pagpaslang niya sa kapwa niya OFW na si Joseph. Sa inyong opinyon, bakit kaya pinaslang ni Mary Joy si Joseph? Pinatay niya ba si Joseph dahil sa sobrang mahal na mahal niya ang OFW? O pinaslang niya si Joseph dahil hindi na niya mapakinabangan pa ang biktima? Para naman sa ating pangalawang storya, ating kilalanin ang isa pang OFW na kakauwi lamang din mula Saudi Arabia. Ang Pinay ay nagkasakit kaya napilitan siyang umuwi pabalik ng Pilipinas. Sa kanyang pag-uwi sa Cotabato, inakala nga ng Pinay na ligtas na siya at malayo na sa panganib. Ngunit lingid sa kanyang kalaman, may naghihintay pala sa kanyang kamatayan. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Hana Buat, 26 years old na tinatawag din ng kanyang pamilya na Bay Dulaw. Nagmula ang Pinay sa Matalam, Cotabato at ang kanyang pamilya ay nabibilang sa ating mga kapatid na Muslim. Masayahin, mabait at masipag. Ganyan nga kung ilarawan si Hana ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Lumaki si Hana na puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga kapatid at mga pangaral mula sa kanyang mga magulang. Ang Pinay ay mahilig kumanta at isang beses ay sumali nga siya sa singing contest sa kanilang lugar. Simple at payak lamang na namumuhay si Hana at ang kanyang pamilya. Hindi na nakapagtapos pa ng pag-aaral si Hana at kalaunan, isang lalaki nga ang kanyang nakilala. Ang lalaki na ito at si Hana ay nagkaroon ng relasyon na nagbunga ng isang anak na babae. Subalit ang pagsasama ni Hana at ng kanyang kasintahan ay nauwi sa hiwalayan at naiwan nga sa pangangalaga ng Pinay ang kanyang anak. Sinikap nga ni Hana na hindi na magkaroon ng komunikasyon sa dati niyang karelasyon matapos siyang iwan nitong mag-isang magpalaki sa kanyang anak. Subalit dahil nga sa kanilang anak, paminsan-minsan ay nagkakausap pa din si Hana at ang dati niyang kasintahan. Mula nga sa mga pagsubok na ito ng kanyang buhay, muling bumangon si Hana at inisip na lamang ang kapakanan ng kanyang pinakamamahal na anak. Ayaw nga ni Hana na danasin ng kanyang anak ang hirap na kanyang pinagdadaanan. Kaya naman kahit alam niyang mahirap, nagdesisyon ang Pinay na magtrabaho abroad. Nang sa gayon ay malaki ang kanyang sahurin kahit nakapalit nito ay mawawalay siya sa kanyang anak. Nangako naman ang pamilya ni Hana na aalagaan nila ng mabuti ang anak ng Pinay. At taong 2025 nang nagdesisyon na nga si Hana na umalis at makipagsapalaran sa Jeddah, Saudi Arabia para sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Baon-baon nga ni Hana ang magandang pangarap para sa kanilang mag-ina. Nung una, maayos naman ang trabaho ni Hana bilang domestic helper. Subalit, maliban sa pangungulila sa kanyang anak, isang hamon pa ang hinarap ni Hana. Ang Pinay kasi ay nagkaroon ng malalang sakit sa tiyan ng January 2026. Tinulungan naman si Hana ng kapwa niya Pinay OFW na mag-post sa social media tungkol nga sa kondisyon ng babae. Ang post nga ay nangyari ng January 7, 2026 na nag-viral at nagkaroon ng 500,000 views. Dahil dito, natulungan nga si Hana na makauwi sa Pilipinas. Takot na takot nga noon ang Pinay at inakala na hindi na niya makikita pa ang kanyang anak at pamilya. Napakasaya nga ni Hana na muling tumapak sa Cotabato at nang muling makita ang kanyang anak. Nangako nga si Hana na kahit anong hirap pa ang kanyang nararanasan, hinding-hindi niya iiwan ang kanyang anak. Naging prioridad pa nga ng Pinay ang pagpapagaling mula sa kanyang sakit. Subalit dahil wala naman siyang nauuwing malaking halaga ng pera mula sa pagtatrabaho niya abroad, agad siyang naghanap ng trabaho pagdating ng Pilipinas. Ang Pinay ay natanggap naman bilang kahera sa isang tindahan ng ukay-ukay. At para nga sa dagdag na income, nagtitinda din online si Hana ng merienda, pabango at iba pang produkto. At para din matutukan ang kanyang anak, madalas na kasama ni Hana ang kanyang anak sa tindahan ng kanyang pinagtatrabahuhan. At January 26, 2026 ng umaga, bit-bit nga ni Hana ang kanyang anak na pumasok sa kanyang trabaho. Tulad nga niyang kanyang nakagawian, sa trabaho sinisimula ni Hana ang pag-aasikaso sa ukayan habang naglalaro lamang sa isang tabi ang kanyang anak. At bandang 11:30 ng umaga, nang nagulat na lamang ang lahat, nang narinig nila ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang mga tao ay agad na nagtungo sa ukay-ukay kung saan nagmumula ang mga putok ng baril. Dito na nga nila natagpuan ang kakauwi lamang na OFW na si Hana at ang anak nito na nakahandusay sa sahig.
Nagtulong-tulong naman ang mga tao na itakbo ang mag-ina sa pinakamalapit na ospital. Subalit sa kasamang palad, ang dating domestic helper na si Hana ay tuluyan ng binawian ng buhay. Napasugod na lamang sa ospital ang pamilya ni Hana kung saan ginamot ang anak ng dating OFW na tinamaan din ng bala. Sa kabutihang palad, ang anak ni Hana ay nakaligtas at ngayon ay nagpapagaling. At bandang 2:00 nga ng hapon nang natanggap ng Matalam Municipal Police Station ang tawag tungkol sa nangyaring krimen. Agad namang rumesponde ang mga pulis at sinimulan nga ang investigasyon ng kaso. Nagsagawa naman ang mga pulis ng backtracking sa CCTV at pagtatanong sa mga tao sa paligid. At base nga sa CCTV na hindi na ipinakita pa sa publiko, bandang 12:00 ng tanghali nang dumating ang isang itim na motor sa tapat ng ukay-ukay na pinagtatrabahuhan ni Hana. Sakay ng motor ang 2 lalaki at ang isa sa kanila ay armado. Nakasuot ng gray na long sleeve ang driver ng motor habang ang gunman naman ay nakasuot ng black na long sleeve at sombrero. Maya-maya pa bigla na lamang binaril ng gunman si Hana at ang anak nito. Sa mga kuha nga ng CCTV, itinuon ng mga pulis ang kanilang investigasyon para matukoy kung sino ang riding in tandem na mga sospek. Walang ka-idea-idea ang pamilya ni Hana kung sino ang gagawa ng kahindik-hindik na nangyaring krimen. Git nila, wala umanong nakakwento na kaaway o kaalitan ang biktima. Kaya nga nung una inakala ng mga pulis na ang krimen ay dahil lamang sa mistaken identity. Ibig sabihin, hindi talaga si Hana ang target at siya ay napagkamalan lamang. Ngunit nagiba ang takbo ng investigasyon nang nakita ng mga pulis ang laman ng cellphone ng biktima. Makalipas nga ang 2 araw, inanunsyo na ng mga pulis na tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng 2 mga sospek. Sinabi nila na nakilala na ang isa sa mga sospek dahil ang lalaki ay nasa Rogue Gallery ng Matalam MPS. Ang Rogue Gallery ay koleksyon ng mga litrato, mugshot at mga record ng mga kilalang kriminal na hawak-hawak ng mga pulis. Ibig sabihin lamang nito, ang sospek na pumaslang kay Hana ay dati nang may kaso at nakulong. Bigo naman ang mga pulis na pangalanan ang 2 sospek upang hindi maantala umano ang isinasagawa nilang follow-up at manhunt operation. At ayon nga sa mga pulis, ang tinitingnan nilang motibo kung bakit tinarget si Hana ay dahil sa personal na galit. Napag-alaman kasi ng mga pulis na bago nangyaring krimen, may nakaalitan o nakaaway na pala si Hana. Hindi naman nakumpirma ng mga pulis pero may kumakalat na balitang nakasagutan ni Hana ang bagong asawa ng dati niyang karelasyon at ama ng anak ng biktima. Pinaniniwalaan na pinagseselosan umano si Hana ng bagong kinakasama ng ama ng kanyang anak at ito raw ang ugat kung bakit pinaslang ang dating OFW. Ayon sa mga pulis, nasa 80% na ang kanilang investigasyon sa kaso ni Hana. Subalit magpahanggang ngayon ang 2 sospek ay itinuturing pa rin at large at nawawala at patuloy na tinutugis. Sigaw nga ng pamilya ni Hana ay hustisya. Dalangin nga nila na makonsensya ang 2 sospek para sumuko na at maawa sa naulilang anak ng dating OFW si Hana. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!